Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito sa lugar ng Negros Oriental. Sa panahong ito ay kakapanganak lamang ng asawa ni Fred na itago na lang natin sa pangalang Cleo sa kanilang panganay na anak. Ang pamilya ni Fred ay namuhay sa isang simple at payak na pamumuhay. Siya ay isang mangingisda. Masasabing isang dayo pa lamang sila sa baryong nilipatan nila dahil nagmula pa sila sa malayong lugar. Tutol kasi ang mga magulang ni Cleo sa kanilang pagsasama, kaya nagtanan na lamang sila at nagpakalayo-layo. Bilang baguhan sa lugar, ay masasabing nangangapa pa lang sila sa mga tao. Mga kwento at iba pang meron ang baryo. Gayunpaman, nakikisama ng gusto si Fred sa lahat ng tao, may gusto man o kahit ayaw pa sa kanya. Kamusta naman yung pamamalaot mo? Lumakas pa naman ang ulan kanina. Marami ka bang nahuling isda? Medyo minalas ngayon. Pero hayaan mo, makakabawi rin tayo sa mga susunod. Siya nga pala, Cleo. Inimbitahan ako ni Arman sa kanila mamayang gabi. Kaarawan kasi ng anak niya. Punta tayo para naman mas makilala pa natin ang mga iba pa nating kapitbahay. Naku, hindi ba nakakaya yun? Pero sa tingin ko, ikaw na lang muna. Alam mo naman masyado pang bata si Abel. Baka mahamugan eh. Oo nga pala. Sige, ako na lang muna ang pupunta at sasabihin ko na lang kay Arman kung bakit hindi ka makakapunta. Samantala, pagsapit ng gabi, ay nilutuan muna ni Fred ng pagkain ang asawa bago naman ito umalis at nagpunta sa kapitbahay. Ang itsura ng lugar ay hindi magkakalapit ang mga bahay. Malalayo ang pagitan sa isa't isa. At tanging ang nagbibigay liwanag lamang ay ang mga lampara o gasera. Nagpaalam na si Fred sa kanyang mag-ina at nangakong hindi magtatagal. Kailangan niya itong gawin sa ngalan ng pakikisama. Nakakaya kasing tumanggi sa paanyaya ng kapitbahay at kasamahan pa sa pangingisda. Kumuha naman ng 4 na sulo si Fred na gawa naman sa tuyong dahon ng nyog. Tansya niya kasi 2 sulo ang kailangan niya papunta sa bahay ni Arman. Dito ay sinindihan niya ito habang mahaba ang kanyang mga hakbang paalis ng bahay. Habang si Cleo naman ay karga ang anak at hindi muna pumasok sa bahay hanggat natatanaw pa ang asawa. Bitbit naman sa isang kamay ang lampara. Pumasok na ng bahay si Cleo at dito isinara ang pintuan nila. Subalit bago pa niya ito maisara ng tuluyan, ay may napansin siyang gumagalaw na mga halaman sa tapat ng bahay. Agad namang kinabahan si Cleo. Iba agad ang tumakbo sa kanyang isipan. Hindi lingid sa kamalayan ni Cleo ang mga nilalang na nagtatago sa dilim. Inilapag niya ang lampara sa mesa at pumasok na ng kwarto. Sa kanilang bubong sa kwarto ay may nakasabit na sanga ng suha na may mga tinik. Tiningnan niya ito at inilapag na ang sanggol sa higaan. Kinuha niya ang pulang tela at iyon ang ginawang kumot para sa anak. Kinuha din niya ang lagayan ng asin na nasa ibabaw lang sa lamesa na nasa gilid ng kama. Binudburan niya ang ibaba ng 2 bintana na nasa kwarto. Pati ang sahig ay nilagyan din niya ng asin. Nilakasan din niya ang ilaw mula sa lampara at inilagay sa ibabaw ng mesa. Lumabas siya ng silid upang tiyakin na sarado ang mga pinto at bintana. Nagsaboy din siya ng asin sa loob ng bahay at kinuha ang itak. Matapos nito ay umupo naman siya sa gilid ng kama at nag-umpisang magrosaryo. Makalipas ang mahigit 1 oras ay narinig niya na kumakatok na itong si Fred.
Pinakiramdaman muna ng maigi ni Cleo kung totoong tao ba ang nasa labas ng pinto. Oh, nakatulog ka na ba? Pasensya ka na kung nagising kita. Pasensya ka na din kung natagalan bago kita pinagbuksan. Halika na sa loob. Alam mo kasi noong umalis ka, may napansin ako dyan sa labas na paluskos eh. Nag-iba ang pakiramdam ko. Iniisip ko na baka aswang. Kaya ayun, naglagay ako ng proteksyon at nagrosaryo na rin. Talaga? Mabuti at walang nangyaring masama. Pero Cleo, huwag ka nang mag-iisip ng ganyan ha. Alam ko naman ang karanasan mo dati sa ating lugar. Wala namang aswang dito. Kung meron, baka nilapa na ako dyan sa labas. Pride naman, nakuha pang magbiro eh. Kamusta naman yung lakad mo? Ayos lang ba sa kanila na umuwi ka na kaagad? Maayos naman. Masaya. Maraming pagkain. Sa katunayan may dala pa nga ako eh. May uulamin na tayo bukas ng umaga. Naintindihan naman nila kasi pinaliwanag ko na kakapanganak mo pa lang. Nagboluntaryo nga pala si Arma na siyang magiging ninong para sa darating na binyag ni Abel. Tuwing 4:00 ng madaling araw naman ay gumigising na si Fred upang maghanda sa pamamalaot. Sa mga oras nito ay gising na rin itong si Cleo upang tulungan ang asawa sa paghahanda. Habang nag-aayos ng lambat, si Fred ay nagpapainit naman ng tubig at nagluluto itong si Cleo. Sa mga sandaling yon ay ininit na lamang niya ang adobong baboy na dala ni Fred kagabi. Laking pasalamat na lang ng mag-asawa dahil hindi iyakin itong si Abel. Pati ito ay gising na rin at nilalaro pa ng mag-asawa. Habang nagkakape si Fred, ay tuwang-tuwa naman ito na nilalaro ang kanyang anak. Nasa beranda naman itong si Cleo at inilalagay ang baon ng asawa sa bag nito nang mapansin niya ang muling paggalaw ng mga halaman sa tapat ng bahay nila. Agad naman siyang pumasok sa kwarto at dito inabisuhan ang kanyang asawa. Fred, gumalaw na naman ang mga halaman sa tapat. Parang kagabi. Iba talaga ang pakiramdam ko. Dito ka lang at wag mong iiwan si Abel. Pupuntahan ko lang saglit. Dito kinuha ni Fred ang flashlight at itak. Marahan siyang nagtungo sa may mga halamanan. Subalit bago pa lang siya makalapit ng tuluyan, ay may isang nilalang na biglang kumaripas ng takbo. Pagkawari ni Fred ay isa iyong aso. Bumalik na rin siya sa loob ng bahay nila. Cleo, huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Isang aso lang palang naroon. Malamang asong gala yun. Kaya ikaw, huwag ka nang matakot. Walang aswang dito. Naku, sigurado ka bang aso lang yun? Baka naman nag-anyong aso lang. Alam mo naman, mamaya aswang yun. Cleo naman, ikaw lang naman ang gumagawa ng sarili mong multo. Pigilan mo na yan. Sige, aalis na ako. Isarado mo ng maigi ang mga pinto at bintana ha. Umusad na nga itong si Fred at tulad ng dati, nakatanaw si Cleo hanggat sa mawala sa paningin ang asawa niya bago naman ito pumasok ng bahay. Wala na siyang napansin na kaluskos at paggalaw ng mga halaman. Humiga siya sa tabi ng anak, ngunit hindi naman maalis sa isipan ang posibilidad na may aswang nga sa kanilang baryo. Si Cleo ay labis na nag-iingat sa kanyang paligid dahil minsan na rin kasi siyang nakaranas ng isang aswang. Natutunan niya ang mga pangontra at senyales na may aswang mula naman sa kanyang lola. Kaya kahit sa mga kapitbahay ay hindi ganoon kabuo ang tiwala ni Cleo. Habang nagwawalis naman ito sa may bakuran, ay may mga lumapit sa kanya at kinamusta ang kanyang anak. Mismo sa kanyang sarili ay may dalang bawang at asin itong si Cleo.
at hindi niya hinahayaan na mawala sa paningin niya ang bata. Pagsapit ng 9:00 ng umaga ay dumating na si Fred sa may dalampasigan. Masaya ito dahil marami ang nahuli nilang isda. Lumapit naman dito si Arman at binati dahil siya ang pinakamaraming nahuling isda. Ikinatuwa naman ni Fred ang suporta ng kapwa niya mangingisda. Pero yun ang akala niya. Sa kabila ng mga ngiti at mabuting pakikisama ay may lihim na binabalak si Arman sa mag-asawang Fred at Cleo. Lingid sa kaalaman ng mag-asawa, si Arman ay isa palang aswang. Isang lihim ni Arman na matagal niya nang pinaka-iniingat-ingatan. Kahit matagal na siya sa baryo, ay wala ni isang kapitbahay ang may alam sa tunay nitong pagkatao. Si Arman at ang asawa niyang si Berta ay mga nilalang ng kadiliman. Nakikitungo sila ng maayos at nakikisama sa mga kapitbahay pero dumadayo sila sa malalayong lugar upang doon mambiktima. Ngunit may mga pagkakataon din na mismong kalapit nila ang kanilang binibiktima kapag natitipuhan. Ang mag-asawang Arman at Berta ay isa sa mga iginagalang sa baryo. May mga edad na rin kasi ang mga ito at walang anak. Isa sa kanilang mga hilig ay mambiktima ng mga bata tulad nila Fred at Cleo na nasa linya 20 pa ang edad. Naniniwala sila na ang puso ng mga ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas at tibay ng katawan. Mabuti at nakauwi ka na. Kamusta naman ang pamamalaot mo, Fred? Mukhang masaya ka yata ngayon ah. Oo, masaya talaga ako. Dahil maraming huli at ubos agad ang mga isda ko. Pero Cleo, si Arman kasi nagyayaya ng inuman mamayang gabi sa bahay nila. Eh hindi ko naman mahindian eh. Mukhang sunod-sunod na to ah. Bakit? May okasyon na naman ba? Wala naman. Nagkakatuwaan lang kasi kami kanina. Ako kasi ang may pinakamaraming huli. Kaya ayun, nagkayayaan. Pero pangako, huli na to. Sa muling pagpapaalam ni Fred ay pumayag naman si Cleo. Sadyang ganito talaga yata ang nakikibagay pa sa kapaligiran. Samantala, dumating na ang oras na aalis na itong si Fred. Wala namang napansin na kakaiba sa paligid si Cleo. Pero hindi pa rin siya nagpakampante. Ginawa niya ang paglalagay ng mga pangontra sa aswang at ang pagrorosaryo. Sa kalagitnaan ng kanyang pagdadasal ay nakarinig siya ng kalabog sa may silong. Dito kinuha niya ang flashlight at marahang lumabas ng kwarto. Inilawan niya ang sahig kung saan narinig niya ang kalabog na yon. Gawa sa matitibay na tabla ang kanilang sahig kaya masyadong makipot ang mga siwang. Nakahanda rin ang isang kamay na may isang dakot ng asin kung sakaling may aataking nilalang. Nagpatuloy naman si Cleo sa paglalakad ng dahan-dahan. Mga maiksing yapak ang ginawa ni Cleo hanggang sa nakarating siya sa may sala. Nang biglang may lumusot sa kamay mula naman sa may silong at agad na hawakan ang kanyang kaliwang paa. Dito napasigaw ang babae kasabay sa pagsaboy niya ng asin sa kamay ng halimaw. Umangil ang mga nasa ilalim kasabay ng pagbitaw at umusok ang kamay nito na mabilis din namang nawala. Narinig pa ni Cleo na tumatakbo palayo ang nilalang na yon habang umaangil. Diyos ko, hindi ako maaaring magkamali. Isang aswang ang nilalang na yun. Totoo nga na may aswang dito. Diyos ko po, huwag mo po sana kaming pabayaan ang anak ko. Mabilis na pinuntahan ni Cleo ang anak na mahimbing ang pagkakatulog. Ipinagpatuloy niya ang pagdadasal habang labis na nag-aalala para kay Fred. Matapos niyang magdasal, ay sinindihan niya lahat ang lampara. Naglaan din siya sa may beranda
Nagpausok din siya ng mga tuyong dahon ng makabuhay. Matiyaga niyang pinaikot sa bahay ang pausok. Lumipas panahon ang oras ay hindi na talaga mapakali itong si Cleo. Palakad-lakad sa loob ng bahay at sumisilip minsan sa labas. Hanggang sa may nakita siyang sulo at nang maaninag niya ang may hawak nito ay laking pasalamat na lamang niya dahil si Fred na ang paparating. Binuksan niya agad ang pinto at inilawan ang asawa gamit naman ang flashlight. Labis namang nagtaka itong si Fred kung bakit napakaliwanag ng kanilang bahay. Agad namang hinila ni Cleo ang asawa at dito isinara ang pinto. At doon niya ikwinento ang nangyaring pag-atake ng aswang. Hindi rin may tatanggi ni Fred ang katotohanan dahil sa butas na nagmula sa ilalim ang puwersa. Sa kapal at tibay ng tabla, hindi iyon kayang wasakin ni Cleo kung ito'y gumagawa lamang ng kwento. Napayakap siya sa kanyang asawa at pinatahan niya ito dahil kabado pa rin ito. Subalit sa kabila ng pangyayari ay hindi pa rin ganoon kabuo ang paniniwala ni Fred. Baka isang mabangis na hayop lang ang umatake, pero hindi na lamang niya ito binanggit sa kanyang asawa. Sa pagsapit ng 4:00 ng madaling araw ay bumangon na itong si Fred upang maghanda na sa pamamalaot. Fred, pwede ba wag ka na munang pumalaot ngayon? Talagang natatakot ako eh. Baka sa susunod ang anak naman natin ang atakihin. Cleo naman, mag-uumaga na. Kung may aswang man, tiyak na hindi na yung kikilos. Saka sa ginawa mo, hindi na babalik yun. Hindi nga nagpapigil si Fred sa kanyang asawa. Mas inisip niya ang kikitain sa araw na yon. Tinitingnan kasi niya ang hinaharap. Papaano kung biglang magkasakit itong si Abel? Papaano kung may mangyaring emergency na kailangan agad ng pera? Mga bagay na mas inaalala ni Fred kaysa sa mga aswang. Samantala, hindi pa rin mapakali itong si Cleo sa loob ng kanilang bahay. Pakiramdam niya, anumang oras ay may lalabas na kamay sa kanilang sahig. Kaya naman nagpasya na siya na magpunta ng simbahan. Dito kinarga niya si Abel habang bitbit ang payong sa kabilang kamay. Naglakad naman si Cleo at napadaan siya sa bahay ni Arman. Nakita niya na nakaupo si Berta sa may beranda. Ngumiti naman dito si Cleo bilang pagbibigay galang, subalit tumitig ng masama sa kanya si Berta. At bago nito naitago ang isang kamay, ay dito nakita ni Cleo na may benda ang kamay ni Berta. Mabilis din naman itong tumayo at pumasok sa loob ng bahay. Nagpatuloy na lamang si Cleo sa paglalakad hanggang sa nakasalubong niya si Arman sa bukana ng palengke. Ngumiti naman ito sa kanya at bumati pa. Humingi rin ito ng pasensya dahil sa pag-anyaya niya kay Fred sa magkasunod na gabi. Sa hindi malamang dahilan ay nabibigatan si Cleo sa presensya ng lalaking ito. At sa pagdating niya sa simbahan ay doon pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Nang makita niya ang pare ay lumapit siya dito at humingi ng basbas. Dito isinangguni rin niya ang masamang karanasan kagabi sa aswang. Pinaupo naman siya ng pare at nakinig ito sa kanyang kwento. Nagbigay payo naman ang alagad ng Diyos na huwag siyang bumitaw sa pananampalataya dahil ito ang pinakamalakas na sandata laban sa mga masasamang uri ng nilalang. Sa ilang minutong pakikipag-usap sa pare ay gumaan ang pakiramdam ni Cleo. Nabanggit rin niya ang tungkol sa pagpapabinyag ng anak. Ngunit wala pa silang petsa dahil nag-iipon pa lamang silang mag-asawa. Hindi na rin nagtagal si Cleo at umuwi na rin siya kagad dahil baka dumating na si Fred. Lumipas naman ang gabi na tahimik at wala nang
Kakaibang pangyayari. Nagiging madalas na rin ang pagpunta ni Fred sa bahay ni Arman. Nasa 3 o 4 na beses sa isang linggo. Nagrereklamo na si Cleo, subalit palagi lamang siyang pinapakiusapan ni Fred na ginagawa niya ito bilang pakikisama at ayaw niyang mapahiya sa mga kaibigan. Hanggang isang araw, may napansin na kakaiba si Cleo sa kanyang asawa. Nagiging bugnuti na ito at minsan ay pabalangkong sumagot. Umaalis na rin ito gabi-gabi at hindi nagpapaalam sa kanyang asawa. At kapag tatanungin ni Cleo, ay nagagalit pa ito. Fred naman, saan ka na naman mapupunta? Doon na naman kay Arman? Ano ba naman yan, Fred? Gabi-gabi ka na lang umaalis at napapabayaan mo na ang pamamalaot mo dahil lagi ka na lang lasing. Paano na ang binyag ng anak natin? Pwede ba, Cleo, tumigil ka? Wag na wag mo kung pinapakailaman kung saan ako pupunta. Namamalaot naman ako noong nakaraang araw. Bakit? Wala na ba akong karapatang magsaya sa buhay? Hindi naman sa ganun, Fred. Kaso gabi-gabi na lang eh. Nalululong ka na sa inuman. Wala na nga tayong naiipon eh. Basta. Aalis ako at wag kang makialam. Maghintay ka kung kailan ako uwi. Hindi yung minamanduan mo ko. Tanging pag-iyak na lang ang nagawa ni Cleo habang kalong-kalong ang anak. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang asawa niya. Sa mga lumipas pa na panahon, may pagbabago pang napansin itong si Cleo. Sa kalagitnaan ng gabi, ay nagigising na lamang siya na parang umuungol itong si Fred. Noong una, akala niya ay baka binabangungot pero kakaibang ungol ang napansin niya. Tumutuwid ang katawan na tila naninigas. Bumubuka ang bibig na tila umaangil na parang hayop. May mga sandali na bumabangon si Cleo at kinukuha ang anak sa kuna at lumalabas sila ng kwarto. Habang si Fred ay sa loob, tila may kakaibang nangyayari. Minsan isang gabi, habang tinitingnan niya ang asawa na umaatungal habang tulog, ay may hinala na si Cleo sa nangyari dito. Kinabukasan, dala ang kanyang anak ay matapang na nagtungo naman si Cleo sa bahay ni Arman. Nakipag-usap siya dito kung bakit palagi na lamang niyayaya si Fred ng inuman. Pero sa katunayan, nag-oobserba talaga itong si Cleo sa ikinikilos ni Arman. Pati na rin ang asawa nitong si Berta na halatang umiiwas kay Cleo. Wala namang napansin na kakaiba itong si Cleo. Bagkus, humingi pa ng paumanhin si Arman kay Cleo at hindi na raw niya ito yayayain pa ng madalas, maliban na lang kapag merong okasyon. Umuwi naman ang babae na wala man lang nahita. Tumulo na lamang ang kanyang luha nang maabutan niya ang asawa sa may beranda na nakatulala. Alam na alam ni Cleo na nayanggaw ang kanyang asawa at wala siyang ibang pinaghihinalaan kundi itong si Arman. Hayop ka, Arman. Alam ko na ikaw ang may gawa nito. Diyos ko, ano na mayon ang gagawin ko? Imbes na tumuloy sa bahay, ay umalis muli itong si Cleo at naghahanap ng manggagamot. Kung kani-kanino na lamang siya nagtatanong. Subalit walang makapagturo sa kanya at wala ring may alam kung may manggagamot ba sa baryo nila. Kahit gustuin pa niya na magpatuloy pero kailangan niya nang umuwi. Baka naman masobrahan sa init itong si Abel at magkasakit pa ito. Sa pagdating niya sa bahay ay wala na si Fred sa beranda. Doon niya ito nakita sa may sulok sa sala. Nakaupo ito sa may sahig habang niyuyugyug ang mga paa at ang kamay at tila nagsasalita mag-isa. Muling tumulo ang luha ni Cleo dahil sa awa
at walang magawa na tulungan ang kanyang asawa. Fred, bakit nila ginawa yan sa'yo? Napakawalang ya nila. Mga traitor. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Sa kabila ng kawalang pag-asa ni Cleo, ay may isang hindi inaasaang panauhin ang dumating. Tao po. Tao po. Ipagpaumanhin ninyo. Ako si Julio, isang manlalakbay. Maaari po bang makahingi ng may inom? Sandali lang po. Kukuha lang po ko ng tubig. Nako, maraming salamat iha. Kaawaan ka ng Diyos. Teka sandali. Batid ko ang kalungkutan sa iyong mga mata. May nangyayari ba dito iha? Yung asawa ko po kasi. Pasensya na pero hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Sa tingin ko'y nayanggaw ang aking asawa. Nayanggaw? Maari ko ba siyang makita? Kahit isang estranghero ay pinapasok ni Cleo ang matandang si Julio. Marahan itong lumapit sa lalaking nakaupo sa sulok at nanginginig. Inilapat nito ang kaliwang kamay sa ulo ni Fred at dito itinaas ang kabilang kamay. Sa pagbagsak ng kamay ni Julio ay biglang nangisay itong si Fred. Umatras naman si Julio at inabisuhan si Cleo na huwag lumapit at hayaan lamang ang kanyang asawa. Gumugulong na sa lupa itong si Fred at tila nahihirapan na sa paghinga. Tila may nais itong ilabas mula sa katawan. Tumirik na ang mga mata ni Fred at nagsisisigaw habang nakatayo lamang si Julio. Ilang saglit pa ay sumuka si Fred ng isang itim na sisiw at laking gulat ni Cleo dahil buhay na buhay pa ito. Agad na dinampot ni Julio ang sisiw at tumakbo palabas ng bahay. Inihampas niya sa lupa ang sisiw at bigla naman itong nagliyab. Cleo, ayusin mo muna ang asawa mo at painumin mo ng tubig. Magaling na siya. Huwag ka nang mag-alala pa. Sandali lang po. Papaano ninyo nalaman ang pangalan ko? Unahin mo muna si Fred. Nasa labas lamang ako. Matapos ayusin at painumin ng tubig ang asawa, ay inabisuhan niya ito na magpahinga muna. Sa kanyang paglabas ay naroon ang matanda sa bakuran. Nilapitan ito ni Cleo at nag-usisa tungkol sa pagkakakilanlan nito. Ayon sa matanda, isa siyang ermitanyo. Isang aksidente ang nangyari nang makita niya si Fred na naglalakad isang gabi habang dala ang sulo. Napansin ni Julio na may sumusunod sa kanya na isang aswang. Lingid sa kalaman ni Fred ay may nangyayari na palang kakaiba sa kanyang likuran. Dito hinarang ni Julio ang aswang na balak sanang atakihin ang asawa ni Cleo, pero tumakas ang aswang na yon at mabilis itong naglaho. Simula noon ay binantayan na ni Julio ang baryo na noon sana ay napapadaan lamang siya. Kaya hindi na dapat magtaka si Cleo kung bakit alam ni Julio ang kanilang mga pangalan. Nang tanungin ni Cleo kung si Arman ba ang aswang sa lugar, ay tumango naman si Julio. Noong una ay balak na biktimahin ni Arman ang mag-asawa, kaso hindi nila ito nagawa. Kaya niyanggaw na lamang nila si Fred upang gawing aswang at gagamitin niya ito upang makapambiktima sa malapit at isisisi kay Fred ang lahat. Alam niyo na pala kung sino ang demonyo sa lugar na ito. Bakit hindi niyo pa sila pinaslang? May tamang oras para sa bagay na ganyan, Cleo. Hindi ako katulad nila na pumapas lang na walang kalaban-laban. May batas pa rin na sinusunod, ang kabilang dimensyon. Pero wag kang mag-alala, iha. Susupilin ko ang pag-asik ng lagim ng mga aswang dito sa baryo ninyo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay nagpaalam na ang matanda. Ngunit pinaalalahanan niya si Cleo na nasa paligid lamang siya at nagbabantay sa kanilang mag-anak.
Nagpasalamat naman ang babae at tila nabunutan ng tinik sa pagkakaligtas ng kanyang asawa. Kinagabihan sa mismong araw na yon ay nagising na itong si Fred. Bahagyang sumakit ang ulo at nanumbalik ang alaala sa pinangyarihan kaninang umaga. Marahan siyang tumayo at tiningnan ang anak sa kuna na natutulog pa. Sa kanyang paglabas ay nakita niya si Cleo na abalang nagluluto sa may kusina. Nang makita siya ng asawa ay agad siyang nilapitan at kinamusta. Dito inalalayan siya na umupo sa may hapag at hinintay na matapos sa ginagawa ang asawa. Tahimik na naghapunan ang mag-asawa at ramdam ni Fred na meron siyang nagawang kasalanan. Cleo, patawarin mo ko. Hindi ko alam kung bakit ako naggaganon. Hindi ko na makontrol ang sarili. Para bang may nagdidikta sa akin na gawin ng mga bagay na hindi naman dapat eh. Naiintindihan ko yun, Fred. Munti ka nang maging aswang. Mabuti na lang at may dumating na tulong. Iniligtas ka ng ermitanyong si Tandang Hulyo. Nayanggaw ka, Fred. Nayanggaw? Sino naman ang gumawa sa akin nun? At paano nagkaroon ng ermitanyo dito? Dito na inilahad ni Cleo ang lahat-lahat at naliwanagan na siya sa mga pangyayari. Napakalaki ng kanyang pagsisisi kung bakit siya naniwala kay Arman. Pero ang inaalala ngayon ni Fred ay kung malaman ni Arman na hindi siya tuluyan na naging aswang ay tiyak, babalikan siya nito at aalamin ang nangyari. Subalit umasa naman si Cleo sa iniwang salita ng ermitanyo na susupili nito ang masasamang nilalang sa baryo nila. Kinabukasan mismo, imbis na mangisda, ay kumuha ng mga kawayan si Fred at ginawang sibat. Hinasa din niya ang kanyang tabak. Pinaghahandaan niya ang posibleng pagbisita ni Arman sa kanila. Gayon din si Cleo ay naghanda rin ng pangontra sa buong bahay nila. Nang papalubog na ang araw, ay nagtinginan ang mag-asawa na may bahid ng lungkot at pangamba. Pero hindi naman bumitaw itong si Cleo sa pangako ng ermitanyo. Habang nag-aasikaso sa may kusina ang babae, ay seryoso naman si Fred na nakaupo sa beranda habang hawak ang isang sibat na gawa sa kawayan. Magandang gabi, iho. Maari ba akong tumuloy? Ikaw yung ermitanyo kahapon. Sige po, tuloy po kayo. Mabuti at bumalik kayo. Magpapasalamat po ko sa pagkakaligtas ninyo sa akin. Naging pabaya ko at masyadong nagtiwala sa taong inakala ko na tunay kong kaibigan. Bahagi na ng buhay ang pagkakamali. Ang mahalaga ay natutuan na sa kamaliang iyon. Dama po ang iyong takot at pangamba. Pero huwag kayong mag-alala. Narito ako upang supilin ang kahibangan ng mga nilalang ng dilim. Dito masayang pinagsaluhan ng tatlo ang mumunting hapunan. Inilahad ni Fred ang kwento ng buhay nila ni Cleo at kung bakit sila napadpad sa baryong ito. Nagbahagi naman ng iilang karanasan si Julio bilang isang ermitanyong manlalakbay. Sa pagkatapos ng hapunan ay naglabas ng inumin si Fred at mas napangiti pa ang ermitanyo nang makita niya ang alak na yon. Si Cleo naman ay abala sa paglilinis ng pinagkainan. Hanggang sa biglang nag-iba ang muka ng matanda at sumenyas ito na huwag maingay. Narito na sila, Fred. Harapin mo sila ng maayos at may tapang, iho. At huwag mong banggitin ang pag-iral ko. Opo, Tandang Hulyo. Haharapin ko ang taong munti ka na akong maging kalahi niya. Demonyo siya. Dito lumabas itong si Fred at humarap ng maayos kay Arman. Sumunod naman si Cleo at sa beranda na natiling nakatayo habang binabantayan ang kilos ni Berta na nasa likuran ni Arman. Punong-puno din ng asin ang magkabilang bulsa ni Cleo.
nakahandang isaboy sa oras ng pangangailangan. Nasa bakuran si Fred, habang nasa labas ng bakod naman si Arman. Tanging isang sulo na lamang ang naging liwanag sa paligid na yon. Ang mga salita ni Arman ay nagpapahiwatig na may kinalaman siya sa nangyari kay Fred. Nagsimula na rin ang palitan ng may init na salita sa pagitan ng dalawang lalaki. Samantala, napapangiti naman si Julio habang nakikinig sa usapan sa labas, habang katabi ang bata na mahimbing na natutulog. Batid ng matanda ang katapangan, ngunit may kabutihang loob itong si Fred, hanggang sa biglang kumilos ng kakaiba itong si Berta. Umupo ito sa lupa na parang aso at mabilis na lumundag patungo kay Fred. Ngunit agad din naman siyang sinabuyan ng asin ni Cleo at tumama ito sa pagmumuka ng aswang. Lumagapak sa lupa si Berta at sumigaw ito habang nagpagulong-gulong sa lupa at pilit inaapula ang umuusok na katawan at muka. Mabilis naman na kinuha ni Fred ang sibat sa may silong at itinutok sa nang gagalaiting si Arman. Ngumisi naman ang panauhin at mabilis na hinawi ang sibat at tumilapon ito na ikinagulat naman ni Fred. Akmang uundayan na ni Arman ng kalmot ang lalaki at may isang patpat na tumama sa noo ng aswang na yon na nagpaatras sa kanya ng labis. Apo ang harapin mo, aswang. Masyado mo nang nilinlang ang mga taga-baryo at nagawa ka pang igalang bilang isa sa mga nakakatanda sa lugar na ito. Pero ngayon ay nabalatan na ang tunay ninyong anyo. Bago pa man makababa ang matanda, ay biglang tumayo si Berta at nagbadyang umatake, ngunit agad naman siyang sinabuyan ng mas maraming asin ni Cleo. Muling kumuha ng isa pang sibat itong si Fred at buong lakas na itinarak sa sikmura ng aswang. Nang mabatid ni Julio na nakakaya na ng mag-asawa na harapin si Berta, ay tinuon niya ang kanyang wisyo kay Arman. Umangil ang aswang na yon at tuluyan na itong nagpalit ng anyo bilang mabangis na isang nilalang. Mas lumaki pa ang katawan nito at winasak ang damit nito ng kanyang mga naglalakihang laman na animoy bato na pinagkukumpol. Lumabas din ang matatalas nitong kuko, ngunit parang karit ito sa haba. Subalit pumulot lang na maliit ng sanga si Julio at iyon ang ipinanglaban niya sa aswang. Dito nagbuno na ang dalawa. Nagpalitan at nagtagisan ng lakas. Samantalang walang humpay naman na pinagsasabuyan ng asin ni Cleo ang babaeng aswang na halos nalapnos na ang buong katawan. Walang patid naman sa pag-atake itong si Fred gamit ang kanyang sibat. Cleo, puntahan mo ang anak natin. Baka may ibang kasama pang mga animal na to. Hindi kita pwedeng iwan dito, Fred. Tatapusin natin ang demonyong ito. Ako na ang bahala dito. Si Abby lang puntahan mo na. Alam ni Cleo na may punto ang asawa niya, kaya nagmadali siyang puntahan ang anak nila sa kwarto. Naabutan niya ang anak na mahimbing sa pagkakatulog at may napansin si Cleo sa itaas ng kuna. May maliit na krus ang nakasabit nito na gawa naman sa sanga ng kahoy. Napangiti naman si Cleo dahil alam niya na si Tandang Julio ang may gawa nito. Babalik na sana siya sa labas, pero napansin niya ang itak ni Fred na nakapatong sa mesa. Agad niya itong hinugot sa may lagayan at tumakbo palabas. Nakita niya na nakakalaban na si Berta kay Fred. Walang pag-aalinlangan ay sinugod ni Cleo ang aswang at walang patid na inundayan ito ng taga. Malalalim na sugat ang natamo ng aswang at nagtalsikan ang mga dugo nito. Pinulot naman ni Fred ang sibat at buong lakas na itinarak sa dibdib ng aswang. Dito umalingaw-ngaw ang angil ng aswang, hudyat ng kamatayan nito. Bagay na labis ikinagalit ni Arman.
Mabilis na inilapag ni Fred ang mga sulo na gawa naman sa dahon ng nyog at mga panggatong sa lupa at sinilaban upang magbigay liwanag pa sa lugar na yon. Kinuha naman ni Cleo ang flashlight at inilawan ang ermitanyo at ang aswang na nagdalaban sa dilim. Kitang-kita ng mag-asawa ang labanan ng dalawang nilalang. Ang napakalaking katawan ni Arman ay tila baliwala sa mga suntok na binibitawan ng ermitanyo. Ang kilos ng matanda ay tila hindi akma sa kilos nito. Dito napangangan na lamang ang mag-asawa sa pagkamangha dulot ng bilis at galing ng ermitanyo hanggang sa nagbitaw ng isang malakas na suntok si Tandang Hulyo na tumama sa muka at bumasag sa panga ng aswang. Nayanig ang lupa sa pagbagsak ng katawan ni Arman at sa mabilisang usal ay itinaas ng matanda ang kanyang kanang kamay at kasabay sa pagbagsak nito ay ang mabilisang liwanag na dulot ng kidlat na tumama sa katawan ng aswang. Sumabog at nagliyab naman ang katawan ni Arman. Nilingon ni Cleo ang katawan ni Berta at napansin niya na bahagya pa itong gumagalaw. Kaya naman agad siyang kumuha ng nag-aapoy na sulo at dito sinilaban ang katawan ng babaeng aswang. Nagulat na lamang si Fred dahil biglang sumigaw pa si Berta. Sa gabing yon ay napabagsak nila ang mag-asawang aswang na matagal nang nagkukubli sa piling ng mga taga-baryo. Napahanga ninyo ko sa tapang ninyong mag-asawa. Ni wala akong ginawa kay Berta. Kayo ang nagpabagsak sa kanya. Naging matapang lang naman kami. Dahil din sa inyo, Tandang Hulyo. Kayo pong nagbigay sa amin ng lakas upang lumaban. Marahil naging instrumento ko. Pero nasa kaibuturan ng inyong mga puso ang tunay na tapang. Hindi biro ang lumaban sa aswang na walang tanga na kahit anumang proteksyon. Pananampalataya po sa taas ang aming proteksyon, Tandang Hulyo. Alam namin na hindi niya tayo pababayaan dahil nasa panig tayo ng kabutihan. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nagpaalam na si Tandang Hulyo. Hindi na nito hinintay ang almusal dahil kailangan niya ng lumisan. Pero bago naman umalis, ang ermitanyo ay hindi napigilan ni Fred na tanungin kung saan nanggagaling ang pambihirang lakas ng matanda. Oo nga pala. May nakalimutan ako. Ito ang kwintas. Isuot mo ito at pangalagaan. Batid ko na kasi na walang tagapagtanggol ang baryong ito. Kaya nararapat lamang na magkaroon. Sandali lang po. Hindi nyo pa sinasagot ang tanong ko eh. Kung saan ang galing ang lakas ninyo kagabi laban sa mga aswang na yon? Nasa kwintas na yan ang kasagutan, iho. Iyan ay isang mutya. Ang mutya ng batoo mo. Isang biyaya na nagmula pa sa mga engkanto. Hayaan mo at sa paglipas ng panahon ay unti-unti mong madidiskubre ang tunay na kapangyarihan ng mutyang yan. Naway pangalagaan mo ito at gamitin sa tama. Hindi naman nakaimik itong si Fred sa sunod-sunod na mga salita ng ermitanyo at sa kanyang paglingon ay nawala na ito sa paligid. Inikot niya ng tingin ang buong lugar pero wala na talaga si Tandang Hulyo. Iniwan na ng matanda ang isang bagay na napakabago para kay Fred. Tiningnan niya ang hugis bilog, makintab at maputing bato. Sa pagsuot niya ng kwintas na yon, ay biglang gumapang ang kakaibang init sa kanyang sistema na naging dahilan upang mapaluhod ito sa lupa. At iyon ang simula ng pagbabago sa kanyang buhay bilang mangingisda, asawa at antingero. Sa paglipas ng panahon, dumaan man sa pagkalito at paghihirap ay natutunan ni Fred na gamitin ang mutya sa tulong na rin ng kanyang asawa. Sumapit naman ang araw ng binyag ni Abel. Masaya itong si Cleo
dahil libre ang serbisyo ng simbahan. Dahil na rin sa tulong ng pari na noon ay minsan hiningaan niya ng payo. Nagkaroon ng salo-salo hanggang umabot ng gabi. May nagsasayawan, nagkakantahan at mga lasing na kapitbahay. Naging masaya ang buong araw na iyon. Ipinasok na ni Cleo ang anak dahil naghihikab na ito. Inilapag niya na ang anak sa kuna at agad na itong nakatulog. Bago naman siya tumalikod, ay may napansin siyang isang mata na nakasilip sa siwang ng dingding. Mabilis na ibinaling ni Cleo ang kanyang tingin sa may siwang. Alam niya ang kanyang nakita at malakas ang pakiramdam niya na hindi iyon tao. Muli niyang kinalong ang anak at nagtungo sa beranda. Agad naman siyang napansin ni Fred habang nagkakasiyahan sa bakuran. Nagbitiw ng kakaibang tingin si Leo sa asawa na agad naman itong naintindihan. Pasimpleng lumapit si Fred sa kanyang asawa sa may beranda. Fred, may kasama tayo dito. Hindi tao. Nasa likod bahay. Kung ganon, hintayin muna natin na magsiuwian ng mga bisita. Kukunin ko na lang ang kuna at ilalapit ko sa may sala. Huwag mong isara ang pinto at mga ilaw. Sa mga ganoong sitwasyon, ay nagkakaintindihan agad ang mag-asawa. Halos 2 oras pa bago naman humupa ang ingay at pagdiriwang. Dito pumatak na ang 11:00 ng gabi. Tanging mga upuan, mga mesa at mga pagkain ang naiwan sa bakuran ng mag-asawa. Naging seryoso na ang muka ng mag-asawa. Inilabas ni Cleo ang krus na kahoy at inilagay sa itaas ng kuna habang ang anak ay mahimbing na natutulog ng sandaling yon. Kasunod nito ay hinugot ng babae ang itak na nasa likod ng pintuan. Ganoon din si Fred. Hinugot na rin ang itak sa dingding sa may kusina. Mabilis na tumakbo sa magkabila ang direksyon ang mag-asawa. Si Cleo ay sa harap ng bahay. Si Fred naman ay sa likuran ng bahay. At doon nakasagupa ni Fred ang isang aswang na butot balat na gumagapang sa lupa. Samantala, nagpakawala naman ng asin itong si Cleo na agad pumaso sa nakaharap nitong aswang. Sa mabilisang kilos, isinaksak ni Cleo ang itak sa lupa bago niya ito ginamit laban sa aswang. Buong lakas at tapang na hinarap ng mag-asawa ang mga hindi kaaya-ayang bisita sa binyag ng kanilang panganay. Naging maalam na rin itong si Cleo sa labanang pisikal dahil sabay sila ni Fred na nagsasanay. Habang unti-unting natutunan ni Fred, ang mutya ay kasabay at kasangga naman niya ang asawa dito. Ayaw kasi ni Cleo na sa tuwing aalis ang asawa upang tumugis ng aswang ay hindi niya maipagtatanggol ang sarili laban sa mga aswang na sumusubok siyang biktimahin. Malaking tulong din ang krus na iniwan ng ermitanyo na nagbibigay proteksyon sa kanilang anak. Kahit makailang beses nang dinalaw ng mga aswang ang kanilang tahanan, ay hindi iyon naging banta sa buhay ng kanilang anak. Hindi nito nagagawang lapitan man lang ang bata habang naroroon ang krus sa itaas ng kuna na kasabit. Cleo, saan mo ba nakukuha ang tapang mo at daig mo pang Amazona pong makipaglaban sa mga aswang na yan? Pang-aasar ba yan? Alam mo naman, di ba ang karanasan ko dati sa isang aswang? Ang sandaling iyon ang pinaka nakakatakot na sandali sa aking buhay. Pero ayoko nang maulit yun. Kaya ang takot na yun ay ginawa kong tapang upang harapin ang mga nilalang ng dilim. Pero mag-iingat ka pa din. Isang ordinaryong tao ka pa din, Cleo. Sabi ko naman sa'yo ikaw na ang gumamit ng mutya. Sa iyo iniwan niya ni Tandang Hulyo.
May dahilan siya kung bakit niya yun ginawa. At isa pa, ano ka, sineswerte? Ako ang tutugis sa mga aswang habang ikaw ang nagbabantay ng bata dito. Hindi naman pwede yun. Nagtawanan na lamang ang mag-asawa. Di naglaon ay naging sumpungan na ng mga taga-baryo ang dalawa. Ang dating mga dayo at estranghero ay kinikilala na ngayon sa buong baryo. Nagkakaisa din ang mga tao na nagbibigay sa kanila ng impormasyon sa tuwing may napapansing kakaiba sa paligid. May mga pagkakataon pa nga na si Cleo na mismo ang tumitira sa mga aswang. Isang beses, sa tulong ng mga tao, napatunayan nila na isang aswang ang naglalako ng karning baboy sa baryo, si Mang Rodrigo. Taong malaki ang katawan, minsan ay abala ito sa pakikipag-usap sa mga tao. Habang nag-aalok ng karne, biglang dumating si Cleo at sinabuyan ng kalamansi ang karne. Lumabas ang tunay nitong anyo, mga kamay at pira-pirasong laman ng tao pala ang nilalako nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Rodrigo at bago pa man ito makakilos ay isang mabilis na gilit sa leeg ang ginawa ni Cleo sa aswang na yon. Dito nakilala ang mag-asawa bilang matatapang at mabagsik na manunugis ng aswang sa baryo. Nagagawa nila ito mula sa kaalaman na bigay ng isang ermitanyo na kargado ng malakas na mutya ng Bato Omo.